balato doon! Sino sa inyo hindi pa nakaranas umiyak since birth? Sino sa inyo umiyak kay crush? Sabi ko na nga be, hindi natin maitatanggi lahat tayo nakaranas ng umiyak. Naagawan ng laruan? Umiyak. Nadaba? Umiyak. Hindi pinansin ni crush yung chat? Umiyak. Naging parte na talaga ng buhay natin ng pag-iyak. Aso nga umiiyak eh. Ikaw pa kaya? Kahit lahat tayo umiiyak, ibang usapan na ang pagiging iyakin talaga. Kasi ako, iyakin talaga nung bata. Parang hanggang ngayon naman, iyakin kayo. Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! At ang tawag nila sa akin nun, daktang papaya. Di ba yung papaya kapag konting sugat, luha agad? Yung konting masaktan lang ako, umapagsabihan, napapaiyak na kaagad ako. At ang kwento ng nanay ko sa akin, ipinaglihi daw niya ako sa tuba. Kasi di ba yung tuba, pinipingas siya, tapos tumutulo sa kanya yung dakta. Tapos yun na yung tuba. Isang araw daw kasi noon, ang tatay ko ay nangarit. Ito yung proseso ng pagkuha ng tuba. Ito yung panahon na manginginom pa yung tatay ko. At may nakukuha na tuba na matamis at meron ding mapakla. Then sabi nung nanay ko nung pinagbubuntis niya ako, titirhan mo ako ng matamis na tuba ah. Sige. Tapos yung tatay ko at kumpare niya, nakalimutan nilang magtira at naubos nila yung matamis na tuba. Sumama yung loob ng nanay ko habang pinagbubuntis niya ako, kaya daw ako naging iyakin. Hindi ka pinaglihi sa tuba, pinaglihi ka sa sama ng loob. Sa pang iniiyak ko, hindi talaga ako pinansin ni crush. Joke! Nung naglaban kami ng kuya ko sa text, kapag crush talaga, ang hilig-hilig nyo no? Yung kuya ko kasi noon, may text at ganito siya kakapal. Then ako, wala. Naboring yung kuya ko at binigyan niya ako ng ilang piraso ng text. Haha! Ayos! Matatalo ko yang sayo, tapos akin na yan lahat. So kahit hindi naman sa akin yung text, nangarap ako na matatalo ko yung kuya ko at mapapasakin lahat ng text niya. So noon ilang beses din ako nanalo kasi magaling yung pato ko. Sana'y laging kaob ang iyo, akin ay kaya para ikaw lagi ang talo. So nung medyo dumami na yung text ko, inisip ko na, itong gaganito kakapal, akin na to. Tapos yung binigay ni kuya, ganito lang. Ibig sabihin, meron na talaga akong sariling text ko dito. Then maya-maya, sunod-sunod nang nanalo yung kuya ko at unti-unti na akong napaiyak. Ubos na yung aking text. Bigyan mo ako ng balato. Dapat meron ako makukuha dyan kahit mga 20. Then yung kuya ko hindi niya na ako binigyan kasi talo na daw ako at yung text na pinanlaban ko galing din sa kanya. At doon na nga nagsimula akong umiyak. Akin yun! Bigyan mo ako ng balato doon! Biruin mo yun, iniyakan ko yung bagay na hindi naman talaga sa akin. Ayos lang yun. Ikaw nga, iniyakan mo siya kahit hindi siya para sa'yo. Isang kwento ng pagiging iyakin ko, nung grade 1 na ako. Kasi noon hinahatid pa ako ng nanay ko kasi hindi ko pa kayang mag-isang pumunta sa school. At yung hatid, nagiging bantay. Kasi noon talaga, ayaw na ayaw ko maiiwan ako ng nanay ko. Gusto ko lagi ko siyang kasama. Inay, huwag mo akong iwan dito. Dito ka laang dapat. Nakaupo? Yung nanay ko, ang dami pa niyang gagawin sa bahay. Maglilinis ng bahay, maghuhugas ng plato, maglalaba, magsasampay, magsasaing, magpapatuyo ng damit, ititiklop, magpapatugtog ng akala ko ikaw ay akin. At ilalagay sa damuhan si nga. Isang araw noon sa school habang binabantayan ako ng nanay ko, sabi niya, Utoy, mapunta lang ako dun sa kubo ha? Doon na lang ako magbabantay. Sige po, hindi kayo mauwi. Pupunta lang ako dun sa kubo. Ilang minuto din ako nakinig sa teacher ko. At pagtingin ko dun sa kubo, wala na dun ang nanay ko. Kita ko siya na naglalakad na pauwi at sobrang layo na niya. So nagpatuloy na ako nun sa pag-iyak na may kasamang sigaw. Kaya ang ginawa ng teacher namin, pinapunta niya na ako dun sa stage na malayo sa classroom para hindi maabala yung klase. At dun na ako nag-iiyak na may kasamang sigaw. Inay! Sa likod ng stage may bahay at nakita ko sila na may hawak-hawak na baby. Pinapatulog niya yata yung baby pero hindi makatulog dahil sa iyak ko. Then sabi nung kapitbahay, Hoy, magtigil ka na. Then lalo ko pang nilaksan yung iyak ko. Inay! Then sabi nung mga grade 2 na malapit dun sa stage, Hala, kawawa naman. Oo nga, nakakaawa. Kaya lalo pa ako naawa sa sarili ko at lalo akong umiyak. Inay! Yung mga panahon din na nag-uuling pa yung tatay ko, meron din siyang kumpare na may anak na kasing edad ko. At ang pangalan niya, Burnok. At yung tatay ni Burnok, naggawa ng duyan. Ayos, ako lagi maduyan dyan.
So ako, si Burnok at yung iba pang mga bata na kalaro din namin, isa-isa kami na sumasakay sa duyan. Medyo mataas lang yung duyan, kaya delikado talaga na malaglag ka. At hindi ko rin kaya na mag-isang umakyat. Meron tong babae na medyo malaki na at siya yung bumubuhat sa amin para makaakyat kami sa duyan. 3 minuto sa akin, 3 minuto kay Burnok, at tigta 3 minuto din para sa iba pa naming mga kalaro. So noon tinamaan ako ng pagiging madamot, ayokong bumaba sa duyan para iba naman ang makasakay. Duyan nyo? Mamaya ako mababa. Nagduduyan pa ako eh. Mamaya na kayo. So noon dahil nga madamot ako, hindi na nila dinuyan. Iduyan mo yan. Iduyan nyo yan. Iduyan nyo. Nainis sila sa akin at hinayaan na lang na nakatigil yung duyan. Hanggang sa nanawa na ako at nainita na din. At umiyak. Hindi nyo naman ako dinuduyan. Mababa na ako. Ibaba nyo na ako dito. Nung nakababa na ako, ayoko na magduyan at hindi na rin nila ako kabati dahil sa pagiging madamot ko. Sa pangkwento ng pagiging iyakin ko, nung ako, ang nanay ko, mga tiyahin ko, at yung lola ko, nagpunta sa birthday yan. At syempre nung bata pa ako, hindi naman yung mga pagkain ang habol ko doon. Kasi nga pihikan ako. At ang target ko, yung lobo na lumilipad. At ewan ko ba kung bakit nung mga bata pa tayo, gustong gusto natin yung mga lobo na yan. Kahit nga yung balat ng chichirya, pinapalobo ko eh. At tuwang-tuwa na ako doon. So noon, pagkatapos ng birthday yan, bago kami umuwi, binigyan ako ng lobo. At dahil sa sobrang tuwa, excited na akong umuwi sa bahay para laruin yung lobo ko. Habang pauwi kami, dumaan kami sa tulay, dumaan kami sa putikan, dumaan kami sa buhanginan, sa bahayan, sa batuhan. At habang naglalakad ako, tuwang-tuwa ako noon. Hanggang sa dumating na nga kami sa pinakadelikadong parte ng aming dadaanan, sa damuhan. Kasi ang tataas nung damo na dadaanan namin. At yung mga damo pa naman matutulis. Yung isang tusok lang nitong damo na to sa lobo ko, siguradong putok. Nako, kailangan kong ingatan ng aking lobo. Baka wala na akong maiuwi niyan sa bahay. Then sabi ng tiyahin ko, ay siya, ingatan mo yung lobo mo. Baka matusok ng damo. Nako, sabog yan. So noon, ang pinakamagandang gawin, dapat ipahawa ko na lang sa nanay ko yung lobo para hindi siya maabot ng mga damo kasi matangkad naman yung nanay ko kaysa sa akin. Dahil nga mataas ang bilib ko sa sarili ko, ako na mag-iiwas sa mga damo. Kaya kong iiwas yan. So habang masaya akong umiiwas-iwas at nakikipagpatintero sa mga damo, tuwang-tuwa ako kasi maiuuwi ko ng ligtas ang lobo ko. Habang nakatingala, then maya-maya, hindi ko na malayan na meron palang isang damo na nag-aabang at nagbabanta sa buhay ng lobo ko. Then, ang lobo ko! Dapat hindi na tayo dumaan sa damuhan. Ang pagkakaalala ko noon, iniyakan ko talaga ng matagal yung lobo na yon. Dapat pala pinasingaw ko muna. Hindi na yun puputok. Oo nga Isa pang kwento ng pagiging iyakin ko, nung may birthday yan dun sa kumare ng nanay ko, na ang asawa, kumpare din ng tatay ko. At ang anak nila, kaibigan ko naman. At ang pangalan niya? Tutong. So itong si Tutong may bike. At may isa pa siyang kaibigan na ang pangalan Kano. Kasi maputi siya. So noon 3 kami na umakyat sa bundok habang akay-akay namin yung bike. At ang plano namin magpadaos-os pababa at mag-enjoy sa pagsakay sa bike. Pero nung nandun na kami sa taas, nagbago ang plano. Sumakay na si Tutong sa bike niya, tapos umangkas na si Kano. Then, at naiwan ako doon sa tuktok ng bundok. So nagkunwari na lang ako noon na masaya at humabol-habol na lang ako sa kanila. Then bigla ako natakid at ako'y napaiyak. At ang ginawa ko, umuwi na ako dun sa bahay ng kumare ng nanay ko. Then sabi niya, "Oh, Tutoy, bakit ka umiiyak?" Then ako noon hindi umiimik. Then sabi niya, "Naku, siguro yan si Tutong may ginawang kasalanan." Then tinawag niya yung kanyang anak, "Tutong, pasakayin mo ito si Tuni sa bike!" Then ang nangyari noon, ako na yung pinasakay nila sa bike at sila na yung nagtulak para tumigil na ako sa pag-iyak. So noon masaya na ako at medyo nakaganti na din. Ang sarap magbike.